Sabi ko naman sa sarili ko, mas ano lang, mas private lang ako. Pero ano yung tinanong sa akin, sabi ko nga, may mga bagay ka na, ito naman yung dahilan kung ba't ka nagpapakahirap. And alam namin na sobrang busy ka ngayon sa Batang Quiapo, pero kanina ang ganda nung revelation mo kay Ate Janice nung kinuwento mo nga na nagpapatayo ka na for your family. Ready ka na ba? Like yung sa big step, because it's another chapter in your life. Oo naman, dati pa. Sabi ko naman sa sarili ko, mas ano lang, mas private lang ako. Pero ano yung tinanong sa akin, sabi ko nga, may mga bagay ka na, ito naman yung dahilan kung ba't ka nagpapakahirap, kung ba't ka araw-araw gumigising, di ba, para pagandaan yung future. Curious lang kaming malaman kung willing ka bang i-share sa amin kung sino ba talaga ang yung the right one at the right time. Hindi. Private na sinasabi. Kasi, So parang malalaman na lang namin ikakasal na si Coco, nakaset na lahat, gano'n. kung malalaman. Gugula. So hindi ka rin. Is there any chance i-share mo yan sa media na kakasal ka na, kinasal ka na, or may Hindi, baby wala. ka na, magkakababy? Hindi mo talaga yun. Gano'ng kahalaga yun na i-keep mo yun sa sarili? Kasi alam nyo, pinakamahal kasi sa buhay ngayon, yung peace of mind and privacy. Diba? Yun ang pinakamahirap makuha ngayon. Lalo na lahat tayo ngayon, may social media, ganyan. Which is yun yung reward ko para sa akin, sa sarili ko at sa family ko, na napapanatili kong protektado sila. Kasi, kunyari ako, sabi ko nga kanina, hindi ako perfectong tao, di ba? Ang sakit pag may naririnig kang hindi maganda sa'yo. Masakit lalo na pag may naririnig kang hindi maganda sa pamilya. Hanggat maaari, ba't ko hahayaan na masaktan ako o masaktan ng pamilya ko? Kaya mas gusto ko na tahimik na lang. Kasi hindi naman magiging kabawasan yun eh. Para sa akin kasi mas importante, ano ba yung produktong ginagawa ko? Di ba? Para sa akin, yun ang pag-usapan natin kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo rin itanong, okay lang din naman sa akin. Pero Coco, kung natagpuan mo na, kailan mo nakikita yung sarili mo na magsisettle naman? Anytime po. Actually, sa totoo lang, hindi naman sa kwento lang naman. Bukod po sa bahay na tinitiran ko ngayon, kasi nangyari dati nung tinayo ko yung bahay ko, ginawa ko siyang parang compound. Nandun po nanay ko, nandun din po tatay ko, kahit hindi na po sila mag-asawa. Nandun po yung mga kapatid ko, tapos mga pamangkin ko. Pero sabi ko, alam niyo po, through my experience, minsan ang ganda ng idea mo eh, maganda yung naiisip mo, dahil ganun po talaga ang Pilipino, di ba po, napaka-makapamilya tayo. Pero hindi rin pala nagiging perfect. Kaya po pala sabi nila na kapag kapag nasa tamang edad ka na o nagpamilya ka na, kinakailangan mong bumukod. Kasi kahit anong mangyari, magkakaroon ng incident na magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. At nung in-admit ko na sa sarili ko, pero sa totoo lang nung sobrang sakit na sakit ako. Kasi sabi ko, ito yung pinangarap ko. Pinangarap ko makapagsama-sama tayo, nakikita ko yung mga pamangkin ko nandyan. Kahit na ako yung nagtatrabaho, tapos ako yung mag-aayos sa lahat sa buong pamilya ko. Dumating ako sa point na sabi ko, hindi. Masakit man tanggapin dahil hindi ko 100% na nagawa yung iniisip ko, kinakailangan ko ibukod yung mga kapatid ko. Ngayon na ibukod ko na yung mga kapatid ko, may sarili-sarili na po silang tahanan. Sabi ko, ang problema ko dun sa pinatayo kong bahay, hindi siya pang pamilya. Kasi ginawa ko siyang compound eh. Pang-barangay. Oo, pang-barangay. Talagang lahat, bawat isang kwarto parang condo eh. May kitchen, may sala, may gano'n. Ngayon, wala na lahat sila sa bahay. Kami na lang po ng lola ko magkasama. Sabi ko, kinakailangan ko na magpatayo ng bahay para sa magiging pamilya ko. Kaya ngayon, nagpapatayo ako ng bahay. Sa tabi rin ng bahay ko, para sa magiging pamilya ko. Kaya, anytime po, sabi ko nga po, pinaghahandaan ko siya. Ayun. Pero ang laki-laki ng bahay mo, Coco, sayang naman. Anong balak mong gawin doon? Honestly, yun ang nanginayang po. Medyo sentimental din po kasi akong tao eh. Pag may nagbigay nga po sa akin, ang hindi ko po makalimutan, alam niyo po, si Miss Don Solveta, dati niregaluhan niya ako ng big bike. Hanggang ngayon, kahit hindi ko naman siya ginagamit, ni isang galos o ayokong papaano. Kasi